ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdibang po natin kaisa ng buong simbahan ng kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita, salita sa at sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo sinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ay adyasa na tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Panalangin natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa, mga kasama nating nagsisimba. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan na iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno, at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway paging tapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig, ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay.
Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa, at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagpirito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan na ipagkaloob sa kanya ng Diyos, Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan nyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at puting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ang tatlong alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.
Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Alam na po natin siguro pare-pareho ang konteksto ng ating narinig na ebanghelyo tungkol sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Malapit na ang kanyang magiging paghihirap at kamatayan sa Kalbaryo nang mangyari ito. Kaya nga pong isang pinaka-purpose nito ay upang palakasin ang loob ni Kristo, lalong-lalo na ang kanyang mga disipulo. Pinakikita po kasi nito ng tagpong ito ng pagbabagong anyo ng Panginoon ang kanyang kakamting kaluwalhatian matapos ang kanyang napipintong kamatayan. So ang pinaka-message nito para palakasin ang loob nila, ang lahat, gaano man kahirap, gaano man kasakit, gaano man kalungkot, ay hindi magtatapos sa kamatayan dahil may kaluwalhatian pagkatapos nito at buhay na walang hanggan. Unfortunately, kung isipin po natin, ay parang hindi ito nag-sink in o hindi talaga pinag-sink in ng mga disipulo sa kanilang isipan. Dahil kung ifa-fast forward po natin, alam natin iiwan nila ang Panginoon. Alam nating itatatwa nila ang Panginoon. Alam natin na pababayaan nila ang Panginoon. Kaya masasabi natin na napako talaga ang kanilang kaisipan hinggil sa kaluwalhatiang tatamuhin ng Panginoon maging nila sa makalupang kaluwalhatian. Yung pagkakaroon nila ng kapangyarihan dito sa lupa, pagkakatatag ng kaharian dito sa lupa, yung kahariang makalupa, kaharian ng tao, at yung pagtatagumpay nila sa kanilang mga kaaway. Doon ipinako ng mga disipulo ang kanilang pag-unawa sa kaluwalhatian at tagumpay na kakamti nila at ni Kristo. Hindi sa buhay sa kabila, kundi sa buhay na ito. At pwede po tayong mabiktima niya na ang isipin natin tinutukoy ni Kristo nang sabihin niya sa atin na ang gusto niyang buhay para sa atin ay buhay na ganap at kasiyasiya, ay yung kaaliwan lamang ng buhay dito sa lupa. Yung promise po na yan ay hindi naman dito sa lupa, kundi sa kabila. Hindi naman sinasabi na ayaw ng Panginoon na maging maginhawa ang buhay natin dito sa lupa. Pero kasama sa buhay natin, sa pagsunod natin sa Kanya, sa pagpapakabuting tao natin talaga, ay ang pagpapasa ng krus. Lalo pat ang pagsunod sa ating Panginoon ay pagsalungat sa kagustuhan ng mundo na ating ginagalawan. Kaya natural na maghirap eh. Huwag sana tayong matulad sa mga alagad na sa specific moments ng buhay nila, doon natuon ang kanilang pansin. Doon natuon ang kanilang paniniwala na yung future glory ay dito sa lupa at hindi sa kabila. Kasi kapag tayo nabiktima niyan, we'll seek glory in this world. In wealth, in fame, in money, in health, in popularity. So much so na kapag nakuha na natin tulad ni Pedro, aayawan na nating iwan. Dito na lang po tayo. Ito na lang, ang gusto ko to. Dito na lang, ito na yung magiging sentro ng buhay ko. And so much so also na kapag nawala sa atin or hindi natin nakamtan o nabis sa ating buhay, hindi man lang ako naging mayaman. Hindi ko man lang naranasan ito. Hindi man lang nasolve ang problema ko. Magagalit na tayo sa Diyos. Magtatampo na tayo sa Diyos. All because yung glory na iniisip at pinaniniwalaan natin ay dito lamang sa mundong ito. Delikado. Kaya nga po, nilid agad ni Kristo ang kanyang mga disipulo, lalong-lalo na si Pedro, pababa ng bundok eh. Kasi naaadik na siya sa kaluwalhati ang kanyang naranasan, which is patikim lang. And the same is true with the glory that we experience here on earth. Yung mga tagumpay, yung mga kaligayahan na naranasan natin dito sa lupa sa mabuting paraan ha, patikim lang po yan ng glory o kadakilaan, kaginhawaan sa kalangitan. So hindi tayo dapat mag-focus dito, hindi natin dapat mahalin ang mga kadakilaan na naranasan natin dito na hindi na natin maisip
patikim lamang ito ng glory sa kalangitan na hindi dapat dito sa lupang aking maging atensyon, ang aking maging goal, kundi ang kalangitan. In the same way na hindi man natin maranasan yung mga tagumpay o kaginhawahan dito sa langit, again, huwag tayong magalit, huwag tayong magtampo sa Diyos. Sapagkat pag naranasan natin ang glory at tagumpay sa kalangitan, sasabihin natin, sulit, sulit ang pinagtiis natin. Sulit na kahit hindi natin naranasan anumang glory o kaligayahan o kaginhawahan sa lupa dahil ito ay ibibigay naman sa atin ng Diyos ng lubusan sa kalangitan. Because our greatest glory is in heaven, not here on earth. Kaya mabuhay po sana tayo sa katotohanan ngayon na ang lahat ay pansamantala lamang, lahat ay konti lamang, maliit lamang kung ikukumpara sa naghihintay sa ating tagumpay at kaluwalhatian sa kalangitan upang wala man sa atin yung mga ina-enjoy nating kaginhawahan o hindi man natin maranasan yung mga hinahangad nating kaginhawahan ay maging okay lang sa atin sapagkat naniniwala tayo ng tunay na kadakilaan at kaginhawahan, kaluwalhatian ay nasa kalangitan sa piling ng poong may kapal. Ito po yung naging disposisyon ni Moises, di ba? Nang i-request niya sa Panginoon na sana, Lord, makita ko mukha mo. Hindi siya pinagbigyan. Sabi sa kanya, likod ko lang. Lalong-lalo na nasabihin sa kanya ng Diyos, hindi ka makapapasok sa promised land. Oh, di ba? Gaano kahirap tanggapin yun? Glory niya yun eh. Goal niya yun eh. Matagal na niyang hinihintay, matagal na niyang pinagsikapan yun eh. Matagal na niyang pinaghirapang panguluhan ng mga Israelita and then all of a sudden sabihin ng Diyos, hindi ka makararating, hindi ka makatutungtong dyan. Makikita, matitingnan mo lang yan mula sa kalayuan. At yun ay dahil sa isang pagkakamali niya. Pero kahit na, di ba? Sabi nga natin nung isang araw sa ating pagninilay, ang Diyos ay hindi naman ganun eh. Nasasayangin ang lahat ng mga pinagsikapan mo, lahat ng mabuting ginawa mo, lahat ng pagsisikap mo para sa Kanya at para sa ibang tao dahil lamang sa isang simpleng pagkakamali. Hindi ganun ang Diyos. Pero sa puntong pinag-uusapan natin na sinabi ng Diyos kay Moises, hindi ka makararating ng promised land. Oh, di parang naging ganun. Parang ang hirap tanggapin nun. Siyempre nalungkot siya. Lalo pat nang magmakaawa siya sa Diyos ay hindi pa rin siya pinagbigyan sa hiling niya. Pero siya nawala ng pag-asa. Dahil sa dikta ng pananampalataya niya, itong glory para sa akin sa buhay na ito, wala ito. Kung ikukumpara sa glory na ibibigay sa akin ng Diyos ko. Yung patunay nito na hindi siya nagtampo, hindi siya nagalit sa Diyos, inihanda pa rin niyang mabuti si Joshua na papalit sa kanya. And God blessed him for that. O diba, narinig naman po natin ngayon sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon, kausap ng Diyos, kausap ni Jesus, si Moises. O so harapan, hindi naman nakikipag-usap si Jesus kay Moises ng talikuran, di ba? Harapan. So nakita niyang harapan talaga ang Diyos. Ito yung gusto niya, di ba? Ito yung pinagkait sa kanya nung siya nasa lupa, di ba? At hindi man siya nakarating ng lupang pangako. Nasa hamak na mas magandang lupang pangako siya ang pinangako sa kanya, ang kalangitan, sapagkat ang Diyos ay kasama na niya ng lubusan. You see? At yan ang mangyayari kapag tulad ni Moises, hindi na pako ang ating atensyon, ang ating pagmamahal, ang ating pagmamahalaga sa mga glory na maranasan natin dito sa lupa. Again, so much so na kahit mawala sa atin yung mga glory na yan o kahit hindi sa atin maibigay sa lupa, okay lang. Sapagkat ang mahalaga para sa atin ay yung glory na ibibigay ng ating poong may kapal. Yung glory na siya makasama natin ng lubusan. Basta siya lagi ang focus natin. Siya lagi ang kaliwalhatian ng kadakilan at kaligayahan natin. Ibibigay sa atin ng Panginoon yan sa paraan na higit pa sa ating inaasahan. But again, pwedeng maiparanas sa atin ng Panginoon kahit dito pa lamang sa lupa, yung patikim niyan. At tulad ng nangyari kay Jesus sa Ebanghelyong ating napakinggan, na sa version ni St. Luke ay sinasabing nagdasal muna ang Panginoon bago siya nagbagong anyo. Alam naman natin kapag nagdadasal ang ating Panginoong Jesucristo, siguradong ang hinihiling niya sa Panginoon, Diyos, sa Ama, hindi naman para sa sarili niya, hindi naman para sa kaliwalhatian niya, kundi para ang Diyos ay maluwalhati sa buhay niya. So no wonder, doon din nagsisimula ang pagbabagong anyo niya. But again, kahit dito pa lamang sa lupa, pwede na po nating maranasan yung patikim ng kaluwalhatiang yan sa kalangitan. Kung ang Panginoong Hesus ay ating tutularan, na kahit nandito siya sa lupa, hindi niya hinanap ang kaluwalhatian sa kayamanan, sa kasikatan, sa makalupang kapangyarihan. Nandun lagi ang kaluwalhatian niya sa pagsunod sa kalooban ng Ama,
sa paglilingkod sa kapwa niya, hindi sa pagiging una, kundi sa pagiging huli, hindi sa pagiging mataas, kundi sa pagiging mapagkumbaba, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod lalong-lalo na sa mga nangailangan. Doon natin hanapin ang kaluwalhatian at mararamdaman natin ang kaluwalhatian sa Diyos lamang nagmumula. If while we live here on earth, our heart will always belong to heaven. Sa Diyos lang. Isa pa, kung katulad din ni Jesus sa version ni St. Luke bago ang kanyang transfiguration na nangyari sa Ebanghelyo ngayon, sinasabing nagdasal ang ating Panginoon. Pwede naman talaga siyang magbago ang anyo kahit di siya nagdarasal. Pero napakaganda ng sinasabi sa atin ng version ni St. Luke na pwede nating maranasan ang mga transfiguration moments in our lives kapag mayroon tayong taimtim na relasyon at pakikipag-ugnayan sa poong may kapal. At ito po ay kahit na sa kabila ng mga problema na ating pinagdaraanan na kailangan nating maranasan. Yung magbagong anyo tayo sa paraan na lumakas ang loob natin, mas maging matapang tayo, mas maging mapagtiwala tayo sa Diyos, mas maging mapagkumbaba tayo, mas lumakas ang ating pag-asa again sa kabila ng mga problema. Yun ay po pwede nating maranasan kung taimtim talaga tayo at lagi tayong nakikipag-ugnayan, nagdarasal sa ating Panginoon. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang kahit dito pa lamang sa lupa, ang kaluwalhatian ng kalangitan ay atin na pong maranasan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, help me never seek earthly glory, kundi yung kaluwalhatian na ikaw ay makapiling ko sa kalangitan upang wag masentro ang aking buhay sa mga bagay na walang kabuluhan, upang makontento ako sa kung anong meron ko at upang ang iperso ko lamang ay yung totoong kailangan upang mas lalo kitang madakila sa buhay ko, yung totoong kailangan ko upang kahit na sa kabila ng mga problema na maranasan ko, maging malakas ang loob ko, maging kalmado ako. Tulungan mo ako, Panginoon, na hanapin ang kaluwalhatiang iyon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Gusto kang lukuban ng kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Diyos. Gusto niyang palakasin ang loob mo. Gusto niyang iparamdam sa iyong mahal ka niya. Na ang buhay mo ay nasa mga palad niya. Na walang mangyayari sa iyo nang hindi naaayon sa kalooban niya. Na kahit mga pangit na mangyayari sa iyo, gagawa niya ng paraan upang makatulong para sa iyong kabutihan. Basta magtiwala ka.
Hanapin mo ang kaluwalhatian na ang Diyos ay paglingkuran, na ang Diyos ay makasama, na ang Diyos ay mahalin ng lubusan. Yun ang tunay na kadakilaan. At yun din ang makapagbibigay ng malalim na kaligayahan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Paparan sa una-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasabat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo, labanan katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasabat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa sa sinag niyang maningning sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ng katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito ipinawi niya ang pangambatakot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito inilahad niya sa kaniyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihagya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko.
Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Puso namin ay panalangin na puno ay magbago. Buhay nito'y alay sa'yo. Anin aming Ama, isuko ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Anin aming Ama, isuko ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisay huwag mapahamak.
Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mamawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na dahilan kung bakit tayo nakapagpapatayo ng mga chapels at nakatutulong sa maraming mga parokya at sa simbahan sa kabuuan. Salamat po sa inyong pagmamahal sa ating inang simbahan at salamat din po sa tiwala na binibigay nyo sa amin para maging taluyan lamang ng mga biyaya na pinagkakaloob po ng Diyos sa inyo at papunta sa ating kapwa-tao. Salamat po. Bahala na po ang Panginoong magsukli sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you Diyos. rin po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last ahead. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at last.